Inaasahan na ni Irene ang ginataang bilo-bilo o kakanin, gaya ng sinabi minsan ni Kael. Kaya nagulat pa siya nang maupo sila sa garden set. Krema de fruta ang nakahain. Si Mama? Tanong ni Kael kay Senya na naghatid sa kanila. May sinaglit lang po sa greenhouse. Sagot ng kasambahay na ilang sandali pang nakatayo roon at mukhang naghihintay ng ipag-uutos. Sige na, okay na kami rito. Taboy ni Kael. Ayaw sa akin ng mama mo. Sabi ni Irene nang makaalis na si Senya. Walang pagtatampo sa kanyang tono. Wala ring galit. Parang wala siyang pakialam kung gusto man siya o ayaw ni Senyora Catherine. Ipinagkibit balikat lang yun ni Kael. Parang baliwala rito kung maging magkasundo man sila o hindi ng mama nito. Ito na lang merienda ang bigyan natin ng atensyon. Sabi pa nito at pinagsalin pa siya sa platito. Isusubo na lang ni Irene ang crema de fruta nang makita si Senyora Catherine na lumitaw mula sa isang kanto. Salubong ang mga kilay ng ginang at ang isang kamay ay may hawak na isang tangkay ng orchid. Kain na po tayo. Alok niya nang mapalapit ang ginang sa kanila. Bahagya naman itong tumango. Mauna na kayo, may kakausapin lang ako. Sabi nito at tinungo na ang daan papunta sa kusina. Sino ang lumapit sa mga halaman? Hindi ito mababalik kung walang nakasagi. Masungit na sita nito. Kumain ka na lang na kumain dyan. Sabi sa kanya ni Kael nang mahalatang nakikiramdam siya. Hindi mabait ang mama mo. Mahinang sabi ni Irene. Hindi na niya nasundan ang sasabihin dahil nasa bibig na niya ang kutsara ni Kael. Isinusubo nito sa kanya ang isa pang hiwa ng crema de fruta. Sinundan pa yun ng isang tango para sumunod siya. Kumain naman siya kahit may konti pang laman ang kanyang bibig. Ngumiti si Kael. Tiningnan nito ang platito niya. Naunawa naman niya ang hinihintay nitong mangyari. Inulit niya kay Kael ang ginawa nito sa kanya. Parang bata namang umanga ang lalaki. Kulang na lang isubo pati ang kutsara. Pero dahil nagloloko si Kael, ay hindi na isubong lahat ang pagkain. Tumapon ang iba sa dibdib nito at may natira pa sa gilid ng labi. Naiiling na dumampot si Irene ng table napkin at dinampian ang sulok ng bibig ni Kael. Thanks, love. Sabi nito at kinindatan pa siya. Love ka dyan. Pandidilatan sana niya ang binata pero paparating na si Senyora Catherine. Bumalik siya sa kanyang upuan. Oh, mama, kain na. Casual na alok ni Kael. Akala ko ba gusto mo kami makasalo? Bakit kung saan-saan ka na naman nagpupunta? Na-high blood ako. Mataas ang tonong sabi ni Senyora Catherine. Alam mo namang ayoko na masisira mga halaman ko. Kayo naman, hayaan nyo na yon, sabi ni Kael. Ito pa ang nagsilbi sa ina. Kung iisipin nyo pa yon, yan namang beauty nyong masisira. Ang wrinkles mo, mama. Dagdag pa ng binata. Likas ang pagiging malambing nito, na parang mawawala ang anumang galit o inis ng ina ng ganun kadali. Napangiti si Irene sa arte ni Kael. Napapitlag pa siya ng balingan ni Senyora Catherine. Iha, pakisalinan mo nga ako ng juice. Nakangiti na ito na parang biglang naplansya ang lukot sa muka. Kulang na lang mataranta si Irene sa pagsasali ng juice. Hindi lang siya basta binigyan ng atensyon ni Senyora Catherine. May lambing pa sa paraan ng pagutos nito. At sa sobrang kaligayahan na maplis ang ginang, hindi sumakto sa baso ang isinasali niyang juice. Kumalat yon sa puting-puting mantel. Ninerbyos na naman si Irene. Kahit kay Kael, hindi siya makatingin habang hindi magkandatuto sa pagdampi ng table napkin sa tumabong likido. Sa malas, sa gawi pa ng inuupuan ni Senyora Catherine, papunta ang tumutulong juice. Let me. Pag-offer ni Kael. Mabilis namang tumayo ang senyora. Senya, basahan nga rito, madali! Tumigil yata sandali ang pagtibok ng puso ni Irene. Masumungit pa yata kaysa dati ang mama ni Kael. Hindi na siya mapakali sa kinauupuan. Inabot ni Kael ang kanyang kamay. Masuyo yung pinisil at saka bumaling sa ina. Dito ka na maupo, mama. Tumayo si Kael. Nagpaunlak naman ang senyora. Natural na maging magkatabi sila at lalong nadoble ang tensyon ni Irene. Juice nyo. Inilapit ni Kael ang isang baso ng juice. Mabilis na nakalapit si Senya. Naging alerto naman ito at hindi na kinailangang ituro ang dapat gawin.
Nang lumapit si Senyora Catherine ay sa dating inuupuan na nito na upo si Kael. Hindi mo yata ginagalaw ang pagkain mo. Pansin ng senyora kay Irene. Sandali siyang napatulala. Inisip kong siya nga ba ang kinakausap ng ginang. Parang milagro yon dahil sa pandinig niya ay higit pa sa dati ang lambing na narinig niya rito. Ako ang mismong gumawa niyan. Nakangiti pang dagdag ng ginang. Mahilig ako sa kusina. Halos wala nang ginagawa ang kusinera dito, kundi ang maging alalay ko lang. Marunong ka bang magluto, Irene? Kulang na lang ay umusal siya ng hallelujah. Unang pagkakataong ding marinig ni Irene ang pagbanggit ni Senyora Catherine sa kanyang pangalan. At malaking bagay na yon para sa kanya. Hindi po gaano. Simple lang naman ho kasi ang mga niluluto ko. Matapat niyang sagot. Baka himatayin pa ito kapag sinabi niyang 3 beses isang linggo lang siya kung magluto. Kung hindi sopas ay sinigang. At sa 3 araw, durog na ang mga sahog dahil sa kakainit. Nasabi na ba sa'yo ni Kael na pagkain ang weakness niya? Tumango si Irene kahit hindi totoo. Tutal, alam na rin naman niya ang mga paborito ni Kael. Nakuha niya sa file ang impormasyong yun. At ang mga putaheng gusto nito, yung mga komplikado pang ihanda. Mama, okay lang naman sa akin na hindi masyadong marunong magluto si Irene. Hindi ko naman siya pakakasalan dahil kailangan ko ng kusinera. I need a wife. At makahulugan siyang tiningnan ni Kael. Of course, I know that. Sabi naman ni Senyora Catherine at muling bumaling sa kanya. Kung gusto mong malaman ang eksaktong timpla ng mga paborito ni Kael, ask me. Siguradong hindi kay pagpapalit niyan sa kahit kaninong babae kapag natutunan mo yon. Mama. Paungol na sambit ni Kael bago pa nakatugon si Irene sa senyora. Selosa yan. Baka maniwala sa inyo na ipagpapalit ko siya sa iba. Tinaasan ng kilay ni Senyora Catherine ang anak. Sabay baling sa kanya. Alam mo naman, iha, na byudo yung pakakasalan mo. Yung kapatid na babae ni Katie, palibhasa naging malapit dito mula nang maging bayaw si Kael. Maya't mayay naririto. Basta nabalita ang nandito sa asyenda si Kael. Kuya pa rin ang turing niya sa anak ko kahit patay na ang kapatid niya. Ano naman ang kinalaman dito ni Rina? Dapat alam na ni Irene ang tungkol doon. Kasi yung Rina na yan, tuwing pupunta rito kung sino-sino kaibigan ang kasama. Halatang-halatang inirereto kay Kael. Kaya dapat nabantayan mo yung si Kael. Ngumiti si Irene sa senyora at mas matamis ang ngiting ibinigay niya kay Kael. Ngiting nagbabanta. Malaki na po si Kael. Alam na po niya kung ano makakasama sa kanya. Anyway, sabi ni Senyora Catherine at buong finesse na dinampian ng table napkin ang mga labi. 5:00 kung maghanda ako ng hapunan. Pumunta ka na lang sa kusina kung gusto mong matutong magluto ng putsyerong baka. Paborito yun ni Kael, lalo at puno sa budbod ng dinikdik na mani. Pupunta kami ng manggahan, Mama. Agaw ni Kael sa kanyang sasabihin. Sa'yo na muna ang pagluluto at saka na kayo magturoan ng magiging misis ko. Gusto ko kasi siyang ilibot sa buong hasyenda. O siya, ikaw nga ang bahala. Tumayo na si Kael. Sinanyasan din ni Irene na tapusin na rin ang pagmameryenda. Kael, talaga bang wala kang balak na mangumbida sa kasal niyo bukas? May oras pa para makapaghanda ng mga putahe. Pag nagkaapo kayo, saka kayo maghanda ng grande, Mama. Napag-usapan na namin ang simpleng kasal. Sabi ni Kael. Hawak ng lalaki si Irene sa kamay nang pumasok sila sa bahay. Sa kusina sila nagdaan. Nakita ni Kael sa ibabaw ng refrigerator ang maraming susi. Pero lumagpas sila roon na hindi ito kumuha ng susi ng kahit na anong sasakyan. Akala ko ba pupunta tayo sa manggahan? Tanong niya. Saka na yon, sa kwarto tayo pupunta. Itutuloy natin yung nabitin kanina. Ayaw! Anong ayaw? Basta, ayaw. Saan ka pupunta? Sa mama mo. Mabait nga pala siya. Gusto ko pa siyang makakwentuhan. Marami pang araw para dyan. Marami pa rin namang araw para sa gusto mo. Siguro ganun talaga ang mga babae. Humakbang siya ng isang palayo kay Kael. Kapag namilit pa ito, wala nang pakipot-kipot pa. Siya pa ang mag-aayang umakyat. Pero 3 hakbang na ang ginagawa ni Irene, wala pang aksyon mula sa lalaki. Nilingon niya si Kael. Hindi magandang ekspresyon sa mukha nito habang nakasandal sa divider na Nara. May oras ka rin. Tumaas na ang isang kilay ni Irene at tumulis pa ang nguso. Hindi bagay kay Kael ang maginarte, kaya pigil ang tawang
iniwan na niya ito. Akala ko pupunta kayo sa manggahan. Tanong ni Senyora Catherine kay Irene nang lumapit siya sa ginang. Napanatag ang loob niya nang umaliwala sa mukha nito. Sabi po ni Kael, saka na lang, hapon na raw kasi. Tutulong po ako sa pagluluto. Gusto ko pong matutuhan ang mga paborito ni Kael. Matamis na matamis ang ngiti ni Senyora Catherine. Sigurado si Irene na nahuli niya ang kiliti ng ginang. Tinapik pa siya nito sa kamay. Basta wala kayong lakad ni Kael, lapitan mo lang ako sa kusina. I'll be glad to teach you. Hindi naman sa ikinukumpara kita kay Katie, but she never showed any interest in cooking. But she was nice. Ngumiti lang siya, nag-iingat na baka sa pagbibigay niya ng komento, hindi pa yung magustuhan ng ginang. Kaunti lang ang binanggit ni Kael tungkol sa'yo. Kwentuhan mo naman ako. Hindi yun napaghandaan ni Irene. Wala nga siyang idea kung anong sinabi ni Kael tungkol sa kanya. Pasensya ka na kanina. Masama kasi ang pakiramdam ko. But really, I'm happy that Kael will get married again. I can see na nakarecover na siya ng husto sa pagkawala ni Dolphy. He loved my grandson so much. Kung hindi siguro nawala ang apo ko, baka hindi na siya nag-asawa. But of course, you are welcome in this house. Salamat po. Do you work, Irene? Pero sabi po ni Kael, tumigil muna ako pansamantala. Hindi raw po niya gusto ang working wife. Pag nakita raw po niyang mamamatay na ako sa inip, saka lang siya papayag na magtrabaho uli ako. Ang anak ko talagang yan. Mana siya sa papa niya na ayaw rin pinagtatrabaho ang asawa. Mine was a dignified profession at hindi ko naman sila napapabayaang mag-ama. Kaya inabot pa ako ng retirement age sa eskwelahan. Teacher din po ako. Grade 1 po ang tinuturuan ko sa mga Montessori. Humble na sabi ni Irene. Pakiramdam niya magkasundo na sila ni Senyora Catherine. Nadagdagan ng tuwa sa mukha ng ginang. Well, nasa inyo ni Kael. Kung ayaw na nga niya magtrabaho ka pa. Pero kung gusto mo, matutulungan pa kitang makahanap ng school na pagtuturuan mo rito. Lumapit na sa kanila si Senya. Mag-alasing ko na po, Senyora. Sa kusina na tayo, Irene. Doon na natin ituloy ang kwentuhan. What do you think? Tanong ni Senyora Catherine sa anak. Katulad ng ginang, naghihintay rin si Irene sa reaksyon ni Kael. Halos siya ang nagluto nun at naka-assist lang ang senyora. Halos lumapot sa dinikdik na mani ang sarsa at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan lagyan ng mani. Lasang-lasa ang mani. Masarap ba? Si Kael ang nakaupo sa kabisera at nasa magkabila silang dalawang babae. Sandali, hindi ko pa masyadong malasahan. Nanlolokong sabi ni Kael. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin, Mama. Si Irene na nagluto nito. Hindi ganito ang timpla mo. Madali namang matuto si Irene. Pwede kong ipamana sa kanya ang pangungusina. You're right, Mama. Bukas, love, sinangag na maraming green peas ang gusto ko sa almusal. Nawili ka naman. Don't bother, Irene. Ako na ang bahala bukas. Alam ko namang hindi kayo agad bababa. Wala namang mali siya sa tono ni Senyora Catherine. Pero dahil binunggo ng tuhod ni Kael ang kanyang binti, pinamulahan tuloy siya ng muka. May dala ka bang VCD, Kael? Nasabi na kay Irene ni Kael na libangan ng mama nito ang panonood ng pelikula. Nakalimutan ko, Mama. Nakafocus kasi ang isip ko sa pag-uwi namin dito. It's okay, mainam nga. At nang maaga ako makapagpahinga. Hay nako, Irene. Ewan ko ba kung bakit nawili ako manood. Minsan kahit mapuyat ako, sige pa rin. Maraming pagpipilian dyan sa TV room. Manood kayo kung gusto nyo. Mama, meron ako mas gustong gawin kaysa manood. Kung silang dalawa lang, baka kiligin pa si Irene sa sinasabi ni Kael. Pero dahil mayroong ibang tao, nahihiya siya. At alam naman siguro yun ni Senyora Catherine dahil pinalisikan nito ng mga mata si Kael. Tikman mo yang panghimagas. Dala pa yan ni Rina kahapong nagpunta rito at hinahanap ka. Bakit na naman daw? Magpapatulong daw sana sa'yo. 1,000 beses na niyang dialogue yun. Alam mo namang sa'yo lang lumalapit yun. Sa'yo lang kasi malapit yun, iho. Alam ko, pero Mama, sobra naman minsan. Hindi naman ako tubero. Akong pinapagawa niya ng mga sirang gripo sa banyo niya. Hindi pinansin ni Kael ang dessert. Minatamis na beans lang naman yun. At wala talagang appeal dahil katulad din yun ng mga luto ni Irene sa apartment. Durog din ang beans. Pahingi ng tubig, love. Akyat na tayo. Alam na alam ni Irene ang kahulugan nun at pahiyang-pahiya na siya kay Senyora Catherine.
Pasalamat lang si Irene at edukada si Senyora Catherine. Marunong magpatay mali siya para hindi na siya mapahiya ng husto. Kunwari walang narinig at abala sa pagsasalin ng sariling inumin. Mag-usap nga tayo, Kael. Sabi ni Irene nang wala siyang magawa at dinala rin siya ng lalaki sa kwarto. Binitiwan siya ni Kael. Naupo roon at sumandal sa headboard. Ano naman ang pag-uusapan natin? Hindi pa ba matatapos sa mga gusto mong linawin? Meron kang hindi sinasabi sa akin. Serena, wala yon. Huwag mong intindihin yon. O huwag mong sabihin sa akin, tama nga ang hula ko na selosa ka. Wala naman akong pakialam dun. Wala akong pakialam sa'yo. At hindi rin si Rina ang gusto kong pag-usapan natin. Mas mabuti nga kung wala na tayong pag-uusapan eh. Meron ako mas gustong gawin kaysa magtalo pa tayo. Linawin mo muna sa akin, Kael. Ano ba talagang papel ko sa'yo? Asawa. At saka syempre, bibigyan mo ako ng anak. Alam ko yun. Ang ibig kong sabihin, sabi mo sa akin, ang mama mo ang magiging ina ng anak ko. Ibig sabihin, baliwala na lang ako. Ganun ba? At saka habang buhay ba akong dapat nakasal sa'yo? That's unfair. Naisuklay ni Kael ang mga daliri sa buhok. Narinig ko na naman sa iyan. Bakit ba ang ligalig mo? Gusto mo bang maghiwalay tayo? Tanggap ba sa publiko na hiwalay sa asawa ang isang teacher? Di ba dapat, lagi kayong mabuting halimbawa sa lahat? Sa mama ko nga, madalas marinig na ang pagiging teacher, isang dignified profession. I just want to understand everything, Kael. Ang tanong kong sagutin mo. Paano ako pagkatapos kitang bigyan ng anak? At saka, syempre, anak ko rin yun. Hindi naman ako papayag na iba ang tumayong magulang sa anak ko. Ikaw na rin ang sumagot sa tanong mo. At para wala kang reklamo, uulitin ko na lang. We will stay married to each other. At ikaw magiging ina ng anak natin. Pero huwag mo namang pagkaitan paminsan-minsan na mama ko. Sabik din yun sa magiging apo niya. Niyakap siya ni Kael at pinaliguan ng maliit na halik ang paligid ng kanyang muka. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. How about love, Kael? Nateten si Irene sa tanong niyang yun. Ano ang problema ron? Paano kung ma-inlove ka uli? O kaya ako ang ma-inlove sa iba? We have to break this marriage kapag nangyari yun. You will never fall in love with someone else. You will be busy mothering our child, and I'll make you busier in other things. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong magbuhos ng atensyon sa ibang lalaki. Cruel. Inaangkin mo na ng lubos ang buhay ko niyan, samantalang ikaw malaya sa lahat ng bagay. Hindi mo ako kailangan rendahan, Irene. Hindi ba sinabi ko na sa'yo noon? After losing my son, tumigil na rin ako magmahal. But I could care. Sana sapat na yun sa'yo. Sumeryoso na naman ito. I want to be loved, Kael. Hindi naman pwedeng puro care lang. Puno ng determinasyong pahayag niya. I understand that, Irene. Kaya nga hindi ako nangangako sa'yo. Pero wala kang dapat na ipangamba. Hindi ko gagawing miserable ang buhay mo. I'll hold you on to that, Kael. Niyakap siya ni Kael, mahigpit at halos hindi siya makahinga. Pero gumanti siya ng yakap. Puro naman tayo drama, love. Tipong basic instinct na ang gusto ko. Kinawit siya ni Kael sa bewang. Parang 3 hakbang lang ang layo ng kama mula sa pinto na kanyang kinatatayuan. Maingat ang bawat haplos ni Kael. Nagliliwanag din ang mga mata ng lalaki. Proud ang pakiramdam ni Irene dahil kung hagurin siya nito ng tingin, parang siya ang pinakamagandang babae sa mundo. You have creamy skin. Sana manahin niya na magiging anak natin. Sabi ni Kael at muli siyang hinalikan. Habang tinatabunan ng damdamin si Irene, nadama niyang may kabigatan sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang mga iniisip, tila hindi apektado si Kael sa mga nangyayari. Ang mga halik at galaw ni Kael ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Irene. Sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, napansin niyang unti-unting inaalis ni Kael ang kanyang pambaba. Nang maramdaman niyang tinanggal na ni Kael yun, nag-decide na siyang buksan ang mga mata. Patayin mo naman ang ilaw, Kael. Napansin ni Irene ang matipuno at makinis sa katawan ng lalaki. Tinukso siya ni Kael ng isang matalim na tingin habang tinatanggal ang pambaba. Sa huli, niyakap siya ni Kael at ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Nanghina ang mga binti ni Irene. Bukas pa yung isang ilaw. Pabayaan mo na. Kael, yung ilaw! Gigil na sabi niya. Hayaan mo na. Baka naman hindi na tayo magkakitaan.
Nahihiya ako eh. Bakit ka mahihiya? O pareho na tayong walang suot. Hindi ka na dapat mahiya. Basta patayin mo yung ilaw. Napabuntong hininga ito at inabot din ang switch ng ilaw. Hindi naman pinatay ng tuluyan at nag-iwan lang ng malamlam na liwanag. Para siya kinoryente at may kasama pang paghagik-hik. Ano ka ba? Mahirap ipintang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Ibinagsak nito ang sarili sa tabi niya. Ilang beses itong nag-inhale-exhale at kahit panatag na ang paghinga, halata ang frustration sa buong muka. Bigla naman ang pag-atake ng guilt kay Irene. Kumilos siya paharap kay Kael. Natural na natural ang kilos niya, gayong yun ang unang pagkakataong may katabi siyang lalaki. At pareho pa silang walang saplot. Sorry, sa lahat naman kasi ng lugar, doon ka pa humalik. Ang lakas-lakas ng kiliti ko ron eh. Saan ka walang kiliti? Suplado ang tanong ni Kael. Hindi ko alam, basta titisin ko na lang. Ngumisi ito at sa isang iglap napailalim siya. Magaan na humaplo sa mga palad ni Kael sa hita ni Irene. Akala ko ba pinaimbestigahan mo ako? Not to this extent. I thought, marami talaga namamatay sa akala. What now? This would hurt, pero tiisin mo, okay? I promise, it would be better the next. No more talking. And the better that he was telling was definitely an understatement. Nagising si Irene ng maaga at nang makita si Kael na natutulog pa, dahan-dahan siyang umalis sa kama at pumasok sa banyo. Nagbabad siya sa bathtub ng kalahating oras at pagkatapos kinuha ang toothbrush ni Kael at nilagyan ng toothpaste. Pagkatapos magbihis, pinagmamasdan niya ang natutulog na si Kael at naisip na hindi niya trabaho ang maglaban ng kanilang mga damit. Nang magising si Kael, hinanap siya sa kama at nang makita siya, binati siya ng good morning at hinalikan sa pisngi. Pagkatapos dumiretso si Kael sa banyo habang pinanonood ni Irene at kumuha ng tuwalya. Ano bang isusuot mo? Kahit ano. Nagkibit balikat si Irene. Nagumpisa na siyang pagsilbihan si Kael. Ginagawa na niya itong dependent sa kanya. Umiibig na ba siya sa lalaki? Natulala na si Irene sa isipin yun. Pinuno niya ng hangin ng dibdib. So what kung ma-inlove siya kay Kael? Magiging asawa naman niya ito at patuloy na magsasama bilang mag-asawa. Gaya ng pangako nito. But he could just care. Paalala ng isang bahagi ng isip ni Irene. I'll make him fall in love with me. Bulong niya sa sarili, puno ng pangako, puno ng determinasyon. Lumabas na siya ng kwarto. Gusto ni Kael ng sinangag na maraming green peas. At yun ang kanyang inihanda. You're early, sabi ni Senyora Catherine. Good morning, Mama. Good morning. Bakit ba kung tawagin mo ako ng mamay parang ninenervous ka pa? Natatakot ka ba sa akin? Po? Feel comfortable, Iha. I have nothing against you. Ikaw ba ang magluluto? Ako na lang po. Ituro niyo na lang sa akin kung ano ang gusto ni Kael na almusal. You're a very good wife in the making, Irene. Kaya nga maswerte ako. Para mas masarap yan, love. Samahan natin ng dice ham. Iiwan ko na kayong dalawa. Nang maihanda na ang lahat ay sa kanila tinawag si Senyora Catherine. Bago mananghali ay dumating na sina Annabel at Cristel. May dala pang regalo si Annabel. Maya-maya lang, dumating na rin ang judge na magkakasal kina Irene at Kael. Kasama nito ang anak na si Alex, nakaklase ni Kael sa UPLB. Hindi na nila hinintay ang oras na napag-usapan. Naipon na sila sa library. Casual dress lang ang suot ni Irene. Casual din ang attire ni Kael. Si Senyora Catherine lang, ang donyang-donya ang anyo dahil kahit nasa bahay, palagi itong postura. Face each other. Hold each other's left hand. Sumunod naman sila. Meet each other's eyes. Sa kasal ni Irene at Kael, naramdaman ni Irene na walang kaibahan ang seremonya sa harap ng pari o ministro. Habang nagpapalitan sila ng mga sumpa, hindi napigilan ni Irene ang maluha. At pati si Kael, nagkaroon ng luha sa mata. Nang magbigay ang judge ng singsing, ipinakita ni Senyora Catherine ang pares ng singsing. At nang isuot ni Kael ang singsing kay Irene, naramdaman niyang simbolo ito ng pag-aari at pangako ni Kael sa kanya. Nang maglagay din siya ng singsing kay Kael, mahigpit nilang pinanatili ang paghahawak kamay.
Pagkatapos ng seremonya, pinirmahan nila ang marriage certificate, kasama ang mga saksi at inilagay ang dokumento sa folder. Ipaparehistro ko pa to. Ipapadala ko na lang sa inyo ang kopya. Kailangan ko pa bang sabihin? Malaki na kayo. Nagbibirong sabi nito. Be traditional, Dad, sabi ni Alex. Okay, I now declare you man and wife. Kael, you may now kiss your bride. Exaggerated na suminghap si Annabelle. Pinagsaliko pa nito mga daliri. Hinawakan si Irene ng kanyang asawa sa mga kamay at masuyong-masuyong idinampi ang mga labi sa kanyang mga labi. Kakaiba ang dating ng halik na yon kumpara sa mga naunang halik ni Kael noon. Sa pagkakataong yon, napakabanayad at punong-puno ng pag-ibig. Bago pa tuluyang naghiwalay ang kanilang mga mukha, nabasa pa ni Irene sa mga labi ni Kael nang bigkasin nito ng walang tunog ang mga salitang, I love you. It must be slip of the tongue, at hindi balak na iparinig yun sa kanya. Hinintay niyang ulitin ni Kael ang sinabi, pero inabala na nitong sarili sa pagtanggap ng pagbati mula sa mga naroroon. Tayo na sa komedor, anyaya ni Senyora Catherine pagkatapos ng batian. Hindi alam ni Irene kung paano na ihanda ng kanyang biyanan ang 12-meal course na yon. Siguradong ang senyora ang nagluto dahil halos hindi ito umalis sa kusina. At kahit nagpresenta siyang tumulong, itinaboy lang siya. Pero talagang napakasarap na mga pagkain iniluto ni Senyora Catherine. Kahit si Cristel na napakaselan sa pagkain ay ginanahan. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ni Irene ang pakikipagpalitan na makahulugang tingin ng kaibigan kay Alex. Napangiti siya. What are you thinking? Bulong sa kanya ni Kael. Naipagkamali ni Annabelle na hinahalikan ni Kael si Irene, kaya nagsimula itong manukso. Hindi tayo dapat magtagal dito, Cristel. Makakaabala tayo sa mga bagong kasal. Saan sa Maynila ba kayo uwi? Sumabay na kayo sa akin, paluwas din ako. Maagap namang sabi ni Alex. Hindi na nila kasalo ang judge dahil may bisita pa raw ito. May dala kaming sasakyan, sagot ni Annabelle. Pero pwedeng sumabay sa'yo si Cristel, hindi ba? Puno ng kahulugang tumingin ito sa kaibigan. Hindi ba kay Cristel ang dalan yung kotse? Nangaasar na sabi ni Kael. Oo nga, ano naman kasi? Kasi hinihiram ko kay Cristel yan paminsan-minsan. Tama, yun nga. Hinihiram ko yan ngayon, di ba, Cristel? Tango lang ang naisagot ni Cristel. Sa loob-loob niya, malaki ang kanyang pasasalamat kay Annabelle dahil sa pagtatahi-tahi nito ng istorya. Iniisip na niyang bigyan agad ng tiket ang kaibigan, papunta sa Paris, kahit wala pang mapapangasawa. Ma'am, paalam ni Cristel kay Senyora Catherine. We're leaving after lunch. Sana hindi niyo masamain. Busy people. I won't mind, don't worry. But please come back. Palagi kayong welcome dito. Heto nga pala yung gift sa atin ni Cristel. Ipinakita ni Irene kay Kael ang travel papers. Binuksan nila ang regalo ni Annabelle. Scented candle yon. Nakakapag-enhance daw ng mood, kaya hindi na nag-aksaya ng oras si Kael at sinindihan ang kandila. Isinara pa nito ang lahat ng bintana para agad na kumalat ang amoy sa paligid. Napakagalante naman ni Cristel. Ay, ganun talaga yon. Gusto mo bang mag-travel? May time frame ba yan? Hindi ako mahilig mag-abroad. Napipilitan lang ako dahil sinasamahan ko si Mama. Kahit kailan to pwedeng gamitin. Regalo yun sa kanilang dalawa pero bakit sa tono ng pagsasalita ni Kael? Parang hindi ito interesado. Good. Pagkatapos magbaba ng nyug, saka natin yan i-schedule. Hindi pa ba umeepekto sa iyo ang amoy ng kandila? Malambing na bulong nito. He was kissing the back of her ears boldly. Kael. Inakay siya ni Kael papunta sa kama. Una nitong ibinagsak ang sarili roon at saka siya hinila sa ibabaw nito. He rested his head on her bosom. Love, he murmured. Nasa yung mga librong regalo sa'yo. Binasa mo na ba? Pabiro niyang sinampal ang mukha ng asawa. Pagkatapos ng kanilang pagniniig, pareho na silang nakatingala sa kisame ng kwarto. Nakaunan si Kael kay Irene at masuyong humahaplos sa mga kamay ng lalaki sa kanya. You have to admit one thing, Kael. Malambing na sabi ni Irene. What is that? Kanina, when you kissed me, you said something.
You said, I love you. I did? Nakiunan si Kael sa kanyang unan at tumingin sa kisame. Kalimutan mo na yon, Kael. Baka nagkamali lang ako. I'm sure I said that. Perhaps I really mean that. Irene, I'm confused. Hindi pa ako sigurado. I realized something, Kael. And I'm so sure about this. Kahit na hindi ka pa siguradong mahal mo ako. I realized that I'm falling in love with you, Kael. Pag-amin ni Irene, medyo maluha-luha pa siya nang sabihin yon. At para mapagtakpan, hinawakan niya si Kael sa magkabilang pisngi at inilapit ang mga labi. Nang halikan niyang asawa at pumikit, nalaglag ang kaniyang mga luha mula sa sulok ng kaniyang mga mata. Tumugo naman ang halik si Kael. Sandali lang pero banayad ang halik na yon. Hinaplos nito ang kaniyang muka. Bakit ka umiiyak? Iling ang isinagot ni Irene. Niyakap siya ng matagal ng asawa at sa ganong ayos siya tinangay ng antok. Anak lang ang habol ko, Irene. Sabi sa kanya ni Kael kinabukasan. Nauna pa ring magising si Irene. Pagkagaling ng banyo, saka pa lang niya dinatnang nakaupo ang asawa sa gilid ng kama. I even swore to myself na hindi na ako magmamahal. At kaya ikaw ang hinanap ko dahil gusto kitang parusahan. I want you to pay for the loss of my son. Napahinga ng malalim si Irene. Inungkat na naman yun ni Kael sa kanya at nakaramdam na naman siya ng guilt. I had you investigated. When I saw your picture, sabi ko sa sarili ko, madali kitang mapapasunod sa gusto ko dahil hindi mo gugustuhin masira ang pangalan mo. I was right. Hindi ka mahirap pasunurin. Pero mula nang puntahan kita, unti-unti nang humina ang dahilan nun. You were interesting at madali kang nakapasok sa puso ko. Hindi mo na ako sinisisi sa pagkamatay ng anak mo? Lakas loob na tanong ni Irene. Marahang umiling si Kael. I realized it was more on my fault or maybe it was nobody's fault. While I was grieving then, sabi ni Mama hanggang doon na lang talaga si Dolphy. Like her mother Katie, hindi sila nakatakdang magtagal dito sa mundo. Naihilamos nito ang palad sa mukha. Lumapit si Irene at niyakap ang asawa. He was grieving again to the two people he once loved. Hindi ako magdedema ng kahit ano, Kael. We will stick to our agreement. Kalimutan mo na yung itinanong ko kagabi. You ought to know, Irene. You changed something in me, and I'm falling for you. Don't try to please me, Kael. We have lifetime in our marriage. Makapaghihintay ako kung kailan mo talaga ako mamahalin ng gusto. I'm not pleasing you, Irene. I'm admitting my feelings. I love you. I'm in love with you. Oh, Kael. I love you too. Next year na lang nilang gagamitin ang regalong honeymoon package ni Cristel. Mabigat na ang siya ni Irene sa honeymoon baby nila ni Kael at bawal siyang magbiyahe ng malayo. Nasa ika-6 na buwan na ang kanyang pagbubuntis at na-perfect na rin niyang iluto ang lahat ng mga paboritong pagkain ni Kael. Masayang masaya si Senyora Catherine. Bukang bibig nito kung gaano kaswerte si Kael sa napangasawa at mas excited pa sa pagdating ng baby. Habang tumatagal, lalong tumitibay ang kanilang pagsasama. At baliwala kay Irene kahit araw-araw pumunta ang kapatid ni Katie sa villa. Rina was only 12 at hindi niya ito dapat pagselosan. Tumigil na rin ang bata sa pagrereto ng mapapangasawa ni Kael. Naging close pa sila at sabik din sa pagdating ng baby. Isinosyo ni Irene kay Annabel ang pera niyang binubulok niya noon sa bangko. Naging napakalaking tulong naman yon para sa kaibigan. Napalaki nito ang negosyo at bumisita si Annabel sa kanya isang araw para mag-report. Marami ring ikinuwento ang kaibigan tungkol kina Crystal at Alex. Theirs was a whirlwind romance at nalulungkot sila na kung gaano kabilis nagdesisyon ng mga ito na magpakasal, ganun din kabilis na naghiwalay. Ipinagdarasal na lang nila na sana maayos na ni Crystal ang buhay nito, ang kasal kay Alex. Kilala rin naman nila ang lalaki. At alam nilang hindi papasok sa isang bagay o sitwasyon si Alex kung hindi rin lang sigurado. Naghahanap siya ng mababasa noon at doon na nabuhos ang kanyang atensyon. Love? Hindi niya namalayan ang pagdating ni Kael. Hinalikan siya nito. Ano ba yan? Pag-oosyoso ng asawa sa kanyang binabasa. He made a frustrated groan. Yun ang librong regalo ni Annabel.
Don't torture me. Daing ni Kael. Itinigil na nito ang pakipag-make love sa kanya nang lumaki na ang kanyang tiyan. Malambing niyang hinaplo sa mukha ng asawa. I learned something, love. Marami naman palang paraan. I love you, Kael. I'm willing to do such. I love you too, Irene. That's why I'm patiently waiting. No need. At dito na po nagtatapos ang unang series story ng Paying for a Mistake to the Billionaire. Sana po ay subaybayan nyo ang susunod na series ng ating kwento. Maraming salamat.